Yo, good day everyone. Ako po si Skyrepa. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. At hindi talaga tayo makapag-ride dahil tinatapos ko ang aking labada. Kaso bigla naman nag-uulan kaya hindi ko rin matapos ang aking labada. So magkwentuhan na lang muna tayo. Riding with knowledge na lang muna tayo for today. Wala akong magawa eh. So bago natin to discussin, ito yung sprocket modifications eh. Ito yung maraming interesado. FYI na lang muna. Gusto ko lang i-share sa inyo to. Okay? FYI. Engine RPM equals wheel RPM times final drive ratio times gear ratio. So ito yung equation natin na natutunan ko. Okay? Ngayon, itong final drive ratio, madali lang yan kuhanin. I-divide mo lang yung ngipin ng rear sprocket. In the case of my bike, it's 54. Divided by 14, yun yung ngipin naman ng front sprocket. Equals 3.857. So, yung 3.857, yan yung final drive ratio ng motor ko. At yung gear ratios, makukuha niya yan sa mga websites at sa user's manual or service manual. So, ito yung gear ratios ng aking motor. So, kung yung gagamitin natin tong equation na to, pwede kong computein yung, pwede kong hanapin kung ilang ikot ng makina or ilang ikot ng gulong. Okay. In this case, sa example na to, interested ako na malaman kung ilang ikot ng makina ang kinakailangan para mapaikot ng isa yung gulong given itong mga ratios na to. So, kita nyo yan, niline up ko na lang, kinompute na natin para madali lang. Makikita natin dito na kinakailangang umikot ng makina ng 9.6 na beses para umikot ng isang beses ang gulong given na ang first gear ratio ay 2.5. So, yan, hindi ko na iisa-isahin, tingnan na lang natin. At makikita natin dito, mas kokonti na ang kailangang iikot ng makina sa 6th gear. Ayan. So, bakit mahalaga to? Wala lang. FYI, kayo na ang bahala kung saan nyo to gagamitin. Basta ako, meron akong pakinabang dito. Sige, example natin yung pinaka-basic. Mas matipid or mas efficient ang makina kapag mas kaunti lang yung ikot niya para mapaikot ng isang beses yung gulong, and given yun na ang gear ratios ng final gear ay ganito. So, ibig sabihin kapag gumagamit ka ng 6th gear, mas makakatipid ka dahil kukunti lang yung effort ng makina. Pero kaya meron siyang first, second, third, fourth, and fifth. Kasi hindi naman pwedeng pagkatapos ng first, sixth ka kaagad. Kasi kung ganun, bubugso-bugso yung power delivery. Kinakailangan kumbaga merong step by step. Yan. Bago ka makarating sa 6th gear. Okay. Isisingit ko na rin lang, sa isang 4-stroke na internal combustion engine, kailangan umikot ang makina ng 2 beses para makabuo ng isang cycle. Yung cycle na yon, yun yung power stroke, exhaust stroke, intake stroke, at saka compression stroke. Okay? So, yung 2 ikot na yan, yun ay 360 degrees times 2. Kasi ang isang ikot is 360 degrees. So, times 2, 720 degrees. Okay. Now, in the case of my motorcycle, dahil siya ay 2 cylinders, meron siyang power stroke 1 saka power stroke 2. At ito yung tinatawag na 180 degrees kasi pagkatapos ng power stroke dito ng cylinder 1, after 180 degrees of rotation, saka naman magpa-power stroke yung cylinder number 2. Tapos, iikot siya ng 540 degrees bago magsimula uli yung next cycle. Again, this is FYI. Gusto ko lang isingit bago ko to i-discuss. Ito yung mahalaga eh. Okay, so mag-focus tayo dito sa box na to. Front sprocket saka rear sprocket. Marami ang nagtatanong kung paano palalakasin ng top speed at saka ang arangkada using sprocket modifications. maraming nalilito kasi ang sabi nung isang nakausap ko dati, matagal na to. Sabi niya,
Sir, pwede bang magbawas ng front sprocket at magdagdag ng ng rear sprocket? Wait daw na. Kung pwede daw bang magbawas ng front sprocket para gumanda ang arangkada, tapos magbabawas din daw siya ng rear sprocket para gumanda ang top speed. Sabi ko, hindi pwede yun. Okay, tingnan natin tong arrangement na to ha. Magkakambal yan eh. Yan yung linya niyan. Kapag nagdagdag ka o nagpalaki ka ng front sprocket, gaganda yung top speed. It is the same kapag nagbawas ka o nagpaliit ka ng rear sprocket. Okay. Kapag naman ikaw ay nagbawas o nagpaliit ng front sprocket, gaganda yung arangkada, and it is the same effect kung ikaw ay magdadagdag or magpapalaki ng rear sprocket. Pero ito ay merong compromise. Okay? Sabihin natin na ikaw ay gusto mo lang ay magdagdag. Ayan. Gusto mo lang magpalaki ng front sprocket. Gaganda yung top speed. Pero, okay? Pero, masasakripisyo yung arangkada. Okay? Masasakripisyo yung arangkada. Ngayon, kung ang gagamitin mo naman ay mas maliit na front sprocket, gaganda yung arangkada, pero masasakripisyo yung top speed. And it's the same thing with the rear sprocket. Kung ikaw ay magpapalaki lang, kung ikaw ay magbabawas ng rear sprocket, ayan, gagamit ng mas maliit, gaganda yung top speed. Pero, masasakripisyo ang arangkada. Kung ikaw naman ay maggagamit ng mas malaking rear sprocket, gaganda yung arangkada. Ay, hindi na nagfo-focus. Okay. Gaganda yung arangkada, pero masasacrifice yung top speed. Eto, hindi mo pwedeng sabihin na, di magbabawas na lang ako ng front sprocket, gaganda yung arangkada, di ba? O tapos, magbabawas din ako ng rear sprocket para gumanda yung top speed. Hindi ganun yun. Okay. Dahil nung nagbawas ka ng front sprocket, gumanda yung arangkada pero humina ang top speed. Ngayon, kung gagamit ka ng mas maliit na rear sprocket dahil nagbabawas ka para para gumanda yung top speed, hindi siya madadagdagan. Babalik lang siya, kumbaga parang maka-cancel out lang yung nangyari dito. So, lagi siyang may equilibrium, ika nga merong balance point. Hindi mo pwedeng dugasin niya na dudupangin mo na masyado kang ganid. Gusto mo ng malakas na arangkada, tapos malakas na top speed, bawas-bawas. Hindi ganun yun. Ito yung relationship niya, ito yung nangyayari dyan. Yun yung magkatapatan dyan. Okay? Now, ang epekto nito, meron siyang value. Hindi ko na lang naisulat dito. Sige, sulat na lang natin. Pero, ang difference na isang ngipin, ayan, sa front sprocket ay katumbas ng 3. Okay? Yan, nalimutan ko isuot kanina. Ibig sabihin nito, kapag ikaw ay nagpaliit ng front sprocket ng mas maliit, nagbawas ka ng isang ngipin, it's the same thing na para ka na ring nagdagdag ng 3 ngipin sa rear sprocket. Ganon din na kapag ikaw ay nagdagdag ng isang ngipin sa front sprocket, para kang nagbawas ng 3 dito sa rear sprocket. So, ganon yung relasyon nila sa isa't isa. Kumbaga 1:3. Now, anong mas madaling gawin? Depende sa motor. May mga motor na, kadalasan sa tingin ko, mas madaling magpalit ng rear sprocket kesa sa front sprocket kasi ito matrabaho magbaklas nito eh. Pero depende sa motor. Kayo na ang bahala kung ano yung. Pero para sa akin, mas gugustuhin ko na mag-modify ng rear sprocket at para makuha ko yung benefits, gagawin ko yung increments of 3 na ngipin. Let's say, babawas ako ng 3, babawas ako ng 6, yung multiples of 3. Okay. Babawas ako ng 9, masyadong malaki na yun. By the way, sa research ko na nagawa ko, yung sa rear sprocket, yung bawas na 6 na ngipin o yung dagdag na 6 na ngipin, 6 na ngipin, dagdag man o bawas,
napakalaki na ng epekto nun. At dito sa front sprocket, yung dagdag na isa o kaya bawas na isang ngipin, malaki na rin ang epekto nun. So kayo na lang ang mamili. Gusto nyo bang magpalit ng rear sprocket or ng front sprocket? Ngayon, pwede rin nyo namang i-combo. Pero, hindi nyo makukuha yung top speed at saka yung arangkada at the same time. Let's say, halimbawa, nagbawas ka ng isang ngipin dito sa front sprocket. So, gumanda ang arangkada, no? Gusto mo pang mas maganda palalo ang arangkada. So, nagdagdag ka naman ngayon ng 3 pang ngipin dito sa rear sprocket. So, mas lumakas talaga ang arangkada mo nun. Siguro, gagawin mo yon, let's say, halimbawang yung front sprocket ay limited yung space. Mahirap magbawas o magpalaki dahil fitment issues. Okay. At saka ang isa pa, ito sa pagbabawas ng front sprocket, kapag pinaliit natin to ng masyado, nagge-generate siya ng mas mataas na friction with the chain. So, pwedeng siyang makasira ng chain, ng premature na pagkasira ng chain. So, in my experience, ang marerecommend ko is isang ngipin lang. Either dagdag or bawas, it's more than enough. Kung front sprocket ang gusto nyo. Ngayon, kung gusto nyo mag-focus sa rear sprocket, yun nga, sabi ko nga, 3 to 6 na ngipin, pwede na. Yun nga lang, kapag 6 na ngipin yan, humanda kayo na magpalit na rin ng kadena. Or, kung meron pang i-adjust yung wheelbase o yung length, 'di ba, yung sa chain adjuster, pwede kayong hindi magputol ng kadena pero iuusog nyo yung hulihang gulong. Either iuusog nyo hahaba yung wheelbase, which is maganda sa stability pero mahirap mas malamya sa cornering, or paiikliin nyo yung wheelbase, itutulak nyo pauna yung rear wheel, gaganda yung agility niya pero hindi naman siya magiging stable naman sa straights. So again, nasa sa inyo yun kung ano yung willing nyo na i-compromise. So siguro yung safe talaga na modification is 1-3. Siguro kung magbabawas ka ng kadena nun, baka mga 1 link lang or 2 links lang, or kung i-adjust mo man yung chain adjuster, hindi ganun kalaki yung adjustment na hahaba or iikli yung wheelbase. So, 1 ngipin sa front sprocket, 3 ngipin sa rear sprocket. Kung talagang gusto mo talagang mas safe pa talaga, galawin mo na lang yung rear sprocket. 3 ngipin lang. May effect na rin yun. Mararamdaman mo na yung effect nun. 3 ngipin na either dagdag. So, pag nagdagdag ka, gaganda yung arangkada. Pag nagbawas ka ng 3 ngipin sa rear sprocket, gaganda yung top speed. Meron na rin yun. Mararamdaman mo na rin yun kahit pa paano. In that case, wala ka na masyadong babaguhin sa kadena. Konti lang ang babaguhin mo sa chain adjusters. Yung konti lang yung mababago sa wheelbase. So, hindi masyadong drastic yung change na yun. Okay. Ayan. So, hopefully, nakatulong sa inyo yung mumunting FYI na yan. Tungkol sa gear ratios, final drive ratio, gear ratios, andyan yan, i-research nyo yung para sa para sa motor nyo, sprocket modifications, front sprocket, rear sprocket, kung anong epekto nyo sa top speed at saka sa arangkada. Siguro ang may iwan ko na lang dito na advice, huwag kayong mabulag sa top speed. Kasi hindi naman natin kinakailangan ng top speed sa city riding, street riding, o kahit sa highway riding. Ang kailangan natin actually is more on arangkada. Yung liksi o yung lakas ng arangkada, paahon, sa maniobra sa traffic, at saka yung drivability. Yun nga lang, pag lumakas ka sa arangkada, naapektuhan din tong performance nito. So medyo lalakas ka rin sa konsumo ng gasolina, but that's another topic for another video. In this video, sana meron kayong napulot na dagdag na kaalaman na magagamit nyo sa inyong rides kung kayo ay interesado sa mga ganitong topic. Again, Man Cannot Ride, pinopromote ko yung riding with knowledge dito sa channel na to. Pipiyok na ako. So, I will see you on the road. I will see you on the next video dito sa Man Cannot Ride. Maraming salamat.